Isang mapagpalang araw po ng Huwebes, mga minamahal naming magulang at mga kapatid na kasama na nagdi-devotion sa umagang ito. Let's start our day with an attitude of gratitude. Nagpapatuloy po tayo sa ating tema, Thanksgiving is Thanks Living. Sama-sama po tayong muli na magbulay ng salita ng Diyos dito po sa Si Jesus ay Kasama. Si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, na kasama, kasama, na si Jesus ang kasama, na. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear each spoken need. Yet love us way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? And what if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough. Desperately, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? And what if of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if my
satisfied? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Amen. Sabi po sa isa sa aking mga life verse, and we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Romans 8 verse 28. Ang title po ng ating devotion sa umagang ito ay The Strength of Gratitude, Overcoming Trials and Tribulations. At ang ating text po ay matatagpuan sa Romans chapter 5 verses 3 to 5. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo. Not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo pong mga mananampalataya ay hindi po exempted sa mga pagsubok at kapighatian. Sabi po sa Mateo 5:45b, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti gayon din sa masasama at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Saan po tayo kukuha ng katatagan sa panahon ng trials and tribulations? Amen. Siyempre po, wala nang iba kundi sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi po sa 121:1-2, I lift my eyes to the mountains, where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Ayon po sa ating talata, isa po sa bunga ng mapayapang ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil marami po itong napoproduce na magagandang bunga sa atin tulad ng natututo po tayong maging matyaga, na nagbubunga naman po ng mabuting pagkatao, na nagbubunga naman po ng pag-asa. At ang pag-asa pong iyon ay hindi tayo binibigo sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na po sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Purihin po ang Panginoon. Idalangin po nating bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon na makita ang mga mensahe at dapat nating ipagpasalamat sa lahat ng pangyayari sa ating buhay, lalo't higit po sa mga sandaling tayo ay nasasaktan, dumaranas ng pagsubok at kapighatian. Hindi po ito madali, ngunit ang katotohanang ang ating mabuti at makapangyarihang Diyos ay nagmamahal sa atin. Sa lahat ng panahon ay magiging saligan natin upang ikagalak at ang mga bagay na mahirap unawain. May mga tagpo po tayo sa ating buhay na matapos ang mahirap nating pinagdaanan ay di po ba na ipagpapasalamat natin sa huli. Sapagkat gaano man po kapangit ang sitwasyon, kayang gawing maganda ito ng ating Diyos. At sasabi na lang natin sa bandang huli, kaya pala. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Mabisang panlaban sa bitterness ang pagiging mapagpasalamat. Ang pagpapasalamat sa Diyos ay nagpapalakas sa atin physically, emotionally, and spiritually. Tunay naman po na ang pain, troubles, disappointments ay nakakapanghina, ngunit ang pagtitiwala at pagpo-focus sa Diyos ay nakapagpapanibagong sigla sa ating lahat.
sa lahat po ng mahahalagang aspeto ng ating buhay. Sabi nga po nung awit namin kanina, 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if the 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Let us find strength and hope through gratitude during difficult times, and let us choose to cultivate a grateful heart. Ang lagi ko pong paalala sa ating lahat, mga minamahal, ano po yun? Sa tuwing tayo ay nagdi-devotion tuwing Thursday, let's start our day with an attitude of gratitude. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa isa sa kalakasan na itinuturo nyo sa amin, ang maging mapagpasalamat. Hindi man namin makita sa umpisa kung ano ang mga dapat naming ipagpasalamat, lalo't higit sa panahon ng pains and troubles, disappointments na dumarating sa amin. Maging sa mga trahedya, hindi namin maintindihan. Tila kami ay nadidiliman, nabubulagan. Ngunit patuloy kaming umaasa sa iyong mabuting puso. Paglipas ng lahat ng ito, gagawin niyong maganda in your time ang lahat, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong pag-ibig. Kung kaya't may kapanatagan kami, magagalak kami. Dahil mayroon kaming Diyos na maaasahan. At ang iyong katangiang hindi nagbabago. Ikaw ay mabuting Diyos. Tapat na Diyos. Salamat po sa mga pagsubok. Tinuturuan kaming maging matyaga, maging mabuting tao, matuto sa buhay. Salamat po, Panginoon. Nabubuhay ang aming pag-asa. Sapagkat sa iyo lang kami umaasa at wala na pong iba pa. Kung kaya't anuman, Panginoon, ang nakapagpapalungkot sa amin, ang mabisang gamot na aming ipanlalaban ay ang pagpapasalamat sa iyo. Anumang kasinungalingan na itanim ng kaaway sa aming isipan ay lalabanan namin ng pagpapasalamat sa umpisa pa lamang ng araw hanggang sa magtapos ang araw at sa bawat sandali ng aming buhay. Salamat po, O Diyos. Lord, sa sandali pong ito, nilalapit ko po ang aking mga kapatid na kasamang nagdi-devotion ngayon. Ibuhos niyo po sa kanila ang masaganang pagpapala at patuloy na bigyan ng karunungan na makita naming lahat ang mensahe sa lahat ng pangyayari sa aming buhay. Tulungan niyo po kaming maging mapag-reflect, Panginoon, sa lahat ng kaganapan sa aming buhay. Huwag naming masayang ang mga lessons sa lahat ng aming mga pinagdadaanan. Salamat sa iyong pagtsatsaga sa amin. Patuloy niyo po kaming hubugin na maging mabuting mga tao na aayon sa iyong image, Panginoon, ang aming mga pagkilos, pananalita at paggawa. Lord, bless niyo po ang mga may karamdaman, pagalingin niyo po sila, maging Panginoon ang mga may matitinding pagsubok. Gayon din ang mga nagpapasalamat dahil sa kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal. Pagpalain niyo po sila at ibuhos ang masaganang pagpapala. Lord, ang aming bansa, pagpalain niyo po ang iyong iglesia sa kabuuan. Kayo, Panginoon, ang patuloy na yumakap sa kabuuan ng United Methodist Church. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Hindi lamang sa United Methodist Church, maging sa iba't iba pang denominasyon, na ikaw ang nais na mapapurihan. Pagpalain niyo po kaming lahat at patuloy kaming magmahalan. Lord, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Happy birthday po sa mga may birthday today at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Kung kayo po ay na-bless sa ating morning devotion, feel free na i-share ang ating devotion o kaya naman po itag ang ating mga kaibigan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay nating masaya at puno ng pag-asa. Sa Huwebes po uli, God bless po!